Matindi at nakakatakot na paghihiganti ng Israel sa Iran. Hezbollah gusto na ng ceasefire o tigil putukan. Muling pumutok ang tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel, Lebanon at Iran na nagdudulot ng malaking epekto sa seguridad, politika at ekonomiya ng rehiyon. Sa kasalukuyan, ang Israel ay muling naglunsad ng mga missile strike laban sa Lebanon bilang tugon sa airstrikes ng Iran. Habang patuloy ang palitan ng pag-atake, nagdesisyon ang Iran na kanselahin ang ilang mga flights bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang seguridad. Sa kabila ng kanilang mga hakbang, isang dating punong ministro ng Israel ang naglabas ng isang pahayag na nagsasabing tanging ang Estados Unidos lamang ang may kakayahang tuluyang wasakin ang nuclear program ng Iran. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng tanong tungkol sa tunay na kakayahan ng Israel na harapin ang Iran sa militar na aspeto. Ano ang primary target ng Israel sa pag-ataking ito? At ano ang babala ng Prime Minister ng Israel sa Iran? Yan ang ating aalamin. Noong October 7, 2024, isang mahalagang petsa sa kasaysayan ng gitnang silangan, naglunsad ang Israel ng malawakang pag-atake sa Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Ang petsang ito ay nagsilbing unang anibersaryo ng mapangwasak na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na nagdulot ng libu-libong pagkasawi at pagkawasak ng mga kabuhayan. Sa kabila ng patuloy na paghihirap ng mga mamamayan, ang digmaan ay hindi pa rin humuhupa. Patuloy ang gantihan ng mga pag-atake sa pagitan ng magkabilang panig, nagpapakita ng tila walang katapusang siklo ng karahasan at paghihiganti. Ang pinakahuling aksyon ng Israel ay bilang tugon sa mga naunang airstrikes na isinagawa ng Iran sa teritoryo nito. Ang airstrikes ng Israel ay nagdulot ng matinding pinsala sa Beirut at nagresulta sa pagkasawi ng ilang kilalang leader ng Hezbollah, kabilang si Suhail Hussein. Ang Israel ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing, And for the world outside this hall, we are winning! bilang simbolo ng kanilang tagumpay sa paglaban sa mga puwersa ng Hezbollah. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Hezbollah at agad silang gumanti sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 5 projectiles mula sa Lebanon patungo sa Israel. Pagharap ng Israel sa paghihiganti ng Hezbollah. Sa kabila ng banta ng Hezbollah, matagumpay na naharang ng Israel ang karamihan sa mga missile na ipinadala mula sa Lebanon. Ang ilan sa mga projectiles na hindi naharang ay bumagsak sa mga lugar na walang tao na nagbigay ng ginhawa sa mga residente. Gayunpaman, bilang pag-iingat sa mga posibleng susunod na hakbang ng Hezbollah, agad na naglunsad ng mga operasyon ang Israeli military sa timog baybay ng Lebanon. Nagpatupad din ang gobyerno ng Israel ng mga patakaran upang ilikas ang mga residente sa isang 6 na kilometrong kahabaan sa kahabaan ng Mediterranean upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan mula sa patuloy na tension. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng kahandaan ng Israel na harapin ang mga pag-atake mula sa mga puwersang tumutuligsa sa kanila. Sa kabila ng matinding presyur mula sa pandaigdigang komunidad, iginiit ng Israel na ang kanilang mga hakbang ay bahagi ng pagtatanggol sa kanilang pambansang seguridad laban sa mga banta ng terorismo na nagmumula sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. 2 peacekeepers naman ng UN ang nasugatan matapos tamaan ng Israeli strike sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay nagmula sa mga puwersa ng Israel, IDF, bilang tugon sa isang immediate threat na kanilang natukoy. Ang insidenteng ito ay nagdagdag ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga puwersa sa Lebanon sa gitna ng lumalalang krisis sa rehiyon, pag-atake sa pasilidad ng langis ng Iran at ang papel ng sektor ng enerhiya. Sa kabila ng matinding palitan ng mga atake sa militar, ang sektor ng enerhiya ng Iran ay nananatiling isang kritikal na bahagi ng kanilang estratehiya. Ang Karg Island, isang mahalagang terminal para sa pag-export ng langis ng Iran, ay posibleng maging target ng mga pag-atake ng Israel. Ang isla na ito ay may kakayahang mag-imbak ng 23 million barrels ng crudo at ito ang sentro ng 90% ng pag-export ng langis ng Iran. Ang anumang pag-atake sa lugar na ito ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa ekonomiya ng Iran, kundi pati na rin sa pandaigdigang supply ng langis. Ang langis ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Iran para suportahan ang mga grupong tulad ng Hamas, Hezbollah at iba pang militanteng organisasyon sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang anumang tangkang pag-atake ng Israel sa KK Island ay itinuturing na isang direktang banta sa ekonomiya ng Iran at sa kanilang kakayahang magpatuloy sa kanilang mga hakbang militar. Dahil dito,
masusing binabantayan ng Iran ang seguridad ng kanilang mga pasilidad sa enerhiya habang patuloy ang kanilang diplomatic efforts upang ipakita sa buong mundo ang kahalagahan ng sektor na ito. Ang mga espekulasyon sa mga lindol sa rehiyon. Bukod sa mga direktang aksyon ng mga militar, ang mga kamakailang lindol sa Iran at Israel ay nagbigay daan sa iba't ibang speculation. Noong October 5, 2024, isang lindol na may magnitude na 4.6 ang tumama sa Adan Seman province ng Iran na may lalim na 10 kilometro. Ang mga pagyanig na ito ay naramdaman hanggang sa Tehran na nasa layong 110 kilometro mula sa epicenter. Dahil sa biglaang lindol na ito, maraming tao sa social media ang nagmungkahi na maaaring may kaugnayan ito sa isang underground nuclear test. Ang mga spekulasyong ito ay nabuo dahil sa mga nakaraang insidente kung saan ang mga pagyanig sa ilalim ng lupa ay naugnay sa mga nuclear test, gaya ng mga kaganapan sa North Korea. Ayon sa ilang ulat, posibleng may kakayahan ang Iran na mag-ipon ng sapat na fissile material upang makapagsagawa ng isang nuclear test sa loob lamang ng ilang linggo. Subalit mariing itinanggi ng mga eksperto mula sa Rusya at iba pang bansa ang posibilidad na ito na nagsasabing ang mga seismic waveforms mula sa lindol ay hindi tumutugma sa mga senyales ng isang nuclear test. Nagbigay ng babala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa bansang Lebanon na maaari silang humarap sa kaparehong pagkawasak na dinaranas ng Gaza kung magpapatuloy ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa kanyang video message noong Martes, tinukoy ni Netanyahu na mas mahina na ngayon ang Hezbollah kumpara sa mga nakaraang taon. Ito ay kasunod ng pag-target ng Israeli Army sa isang kilalang Hezbollah commander na si Hashem Safieddin sa isang airstrike sa Beirut. Bagaman hindi pa malinaw ang kalagayan niya, wala pang komento ang Hezbollah kaugnay sa mga paratang ng Israel. Habang pinapalakas ng Israel ang presensya ng kanilang tropa sa hangganan ng Lebanon at nag-utos ng paglilikas sa ilang mga lugar sa southern coastal areas at southern suburbs ng Beirut, kasabay naman ng mga pahayag ni Netanyahu ang pagbisita ng Iranian Foreign Minister sa Saudi Arabia. Layunin nitong itaguyod ang ceasefire sa pagitan ng Israel, Hezbollah at Gaza. Pinag-usapan din ang mga posibilidad ng regional cooperation at unity para sa kapayapaan sa Middle East. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel, Lebanon and Iran ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang walang humpay na palitan ng mga pag-atake, diplomatic na pahayag at mga hakbang militar ay nagpapahiwatig ng kahandaan ng bawat bansa na protektahan ang kanilang pambansang interes, kahit na ito ay may malaking kapalit sa buhay at ari-arian. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa sektor ng enerhiya na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng langis sa merkado. Sa kabila ng mga matinding hamon, nananatiling bukas ang tanong kung paano magpapatuloy ang mga diplomatiko at militar na hakbang upang makamit ang isang pangmatagalang kapayapaan. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa, ang suporta ng international na komunidad, at ang tamang pagdedesisyon sa mga posibleng hakbang militar ay magsisilbing susi sa pagkakaroon ng mas ligtas at mas matatag na rehiyon sa hinaharap. Ikaw, sa iyong palagay magkakaroon na kaya ng ceasefire? Mahihinto na kaya ang mga sigalot na ito? Magkakaroon na kaya ng katahimikan sa gitnang silangan? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.